Mga kaibigan, sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, matutunghayan natin ang kwento ni Ruben na halos sumuko na sa buhay. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang kakaibang nilalang ang nagpakita at nagbigay ng bagong pag-asa. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento. Isang trahedya ang muling yayanig sa kanyang mundo. Ano kaya ang gagawin ni Ruben sa harap ng bagong pagsubok na ito? Tara, samahan niyo ako at alamin natin ang buong kwento. Kumusta po sa lahat ng mga tagahanga ng Pinoy Horror dyan? Ako nga pala si Ruben, nakatira ako ngayon sa Maynila, sa isang maliit na apartment. Dati akong scholar sa isang kilalang universidad, pero nawalan ako ng scholarship at trabaho. Ang pinakamalaking dagok sa buhay ko ay ang pagkawala ng aking kasintahan si Olivia. Siya ang naging inspirasyon ko sa lahat ng bagay, ngunit nang siya ay mawala, tila kasama niyang naglaho ang lahat ng aking pangarap. Ang kwento kong ito ay tungkol sa mga huling araw na halos sumuko na ako sa lahat ng bagay. Nakaupo ako sa sahig ng aking apartment, hawak ang isang bote ng alak. Ang mga larawan ni Olivia ay nakakalat sa paligid, bawat isa ay nagpapaalala ng sakit ng kanyang pagkawala. Tumungga ako ng alak, ramdam ang pait nito habang bumabalong ang luha sa aking mga mata. Walang trabaho, walang scholarship at wala si Olivia, pakiramdam ko'y wala na rin akong halaga. Olivia, bakit mo ako iniwan? Bulong ko, umaasang maririnig niya kahit saan man siya naroroon. Hindi ko na kaya, Olivia. Hindi ko na kaya. Naglakad ako papunta sa bintana at tumingin sa labas. Ang mga ilaw ng Maynila ay kumukutitap sa kadiliman. Paano ako mabubuhay nang wala ka? Tanong ko sa sarili ko. Sa huling pagtanggi ni Olivia na makipagbalikan, nagdesisyon akong wakasan na ang lahat. Kinuha ko ang isang matalim na kutsilyo at dahan-dahang inilapit sa aking pulso, handa nang tapusin ang lahat ng sakit. Biglang lumamig ang paligid. Naramdaman ko ang kakaibang presensya na nagmumula sa mga anino ng silid. Sa harap ko'y lumitaw si Magwayan, isang nilalang na may kakaibang anyo. Nakakatakot, ngunit may kapayapaan sa kanyang mga mata. Ruben, wika niya, hindi pa ito ang iyong oras. Sino ka? Tanong ko, nanginginig ang boses. Bakit ka nandito? Ako si Magwayan, sagot niya. Ang tagapaghatid ng mga kaluluwa sa kabilang buhay. Ngunit may pagkakataon ka pang baguhin ang iyong kapalaran. Napatitig ako sa kanya, hindi makapaniwala sa aking nakikita. Bakit ako? Bakit mo ako pinili? Tanong ko, umaasang may sagot siya. Sa kanyang mga salita, nagkaroon ako ng kakaibang pag-asa. Inalok niya ako ng ibang pananaw sa buhay, sinasabing maari pang umayos ang lahat sa pamamagitan ng pagpapagamot, paghahanap ng bagong trabaho, at pag-aayos ng relasyon kay Olivia. Subukan mo, Ruben, sabi ni Magwayan bago siya naglaho. May pag-asa pa. Nung umalis si Magwayan, nagdesisyon akong subukan ang kanyang mungkahi. Kinabukasan, naghanap ako ng psikologo at nagsimula ng therapy. Sa bawat sesyon, natutunan kong harapin ang aking mga emosyon at unti-unting bumangon mula sa depresyon. Nahanap ko ang bagong pag-asa sa aking karera. Ruben, mahalaga ang bawat hakbang, sabi ng aking psikologo. Huwag mong madaliin ang proseso. Sa tulong ng mga kaibigan at bagong oportunidad, nahanap ko ang trabaho bilang creative director sa isang kilalang kumpanya. Hindi ko akalain na makakabalik ako sa ganitong posisyon, sabi ko sa sarili ko habang tinitingnan ang aking bagong opisina. Sa kalaunan, nagpakasal kami ni Olivia at nagkaroon ng 2 anak, sina Mia at Lucas. Ang aming pamilya ay naging simbolo ng aking muling pagbangon at bagong buhay. Salamat, Olivia, sabi ko sa kanya isang gabi. Ikaw ang dahilan kung bakit ako bumangon muli.
Paglipas ng maraming taon, isang gabi habang pauwi ako mula sa trabaho, naramdaman kong may kakaibang nangyayari. Pagdating ko sa bahay, nakita kong duguan at walang malay si Olivia sa sala. "Olivia," sigaw ko, nanginginig ang buong katawan. "Anong nangyari?" Lumapit ako sa kanya, hawak ang kanyang kamay. Sa gilid ng sala, nakita ko sina Mia at Lucas na natatakot at nagtatago. "Tatay, may masamang tao," sabi ni Mia, nanginginig. Biglang lumitaw muli si Magwayan. "Ruben, may masamang balita ako," sabi niya. "Si Angelo, isang dating preso na may galit sa'yo, ay nakalaya na at sinaktan ang iyong pamilya." "Anong gagawin ko?" tanong ko, labis na nasaktan at naguluhan. "May pagpipilian ka muli," sabi ni Magwayan. "Mabuhay para sa layunin na makamit ang hustisya laban kay Angelo." Muling pinili kong mabuhay. Ngayon ay puno ng pagnanais na makapaghigante. Itinalaga ko ang aking sarili sa paghahanap ng katarungan para sa aking pamilya. Hindi ko hahayaan na makaligtas si Angelo, sabi ko sa sarili ko. Kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niya. Sa tulong ng aking mga kaibigan at mga dating kasamahan sa trabaho, nagsimula akong mag-imbestiga at maghanap ng mga ebidensya laban kay Angelo. "Ruben, nandito kami para sa iyo," sabi ng aking kaibigan na si Marco. "Hindi ka namin pababayaan. Hindi ako tumigil hanggat hindi ko natutuklasan ang buong katotohanan." Sa paglalakbay ko para sa hustisya, nakaharap ko ang maraming pagsubok at misteryo. "Hindi tayo susuko," sabi ni Marco. "Kahit gaano pa kahirap, sa bawat hakbang natutuklasan ko ang mga lihim na nag-uugnay sa aming mga nakaraan. May mas malalim na dahilan kung bakit nangyari ito," sabi ko. Sa huli, sa tulong ng aking tapang at pananampalataya, nagtagumpay ako na dalhin si Angelo sa harap ng batas. "Ang hustisya ay para sa pamilya ko," sabi ko habang nakikita kong hinuhuli si Angelo. Ngunit sa aking tagumpay, natuklasan ko ang mas malalim na katotohanan tungkol kay Magwayan at sa tunay na dahilan ng pagbabalik niya sa buhay ko. "Ruben, ang iyong pakikipagsapalaran ay nagbukas ng mga bagong katanungan," sabi ni Magwayan. "May bagong kabanata pa sa iyong buhay. Ang aking pakikipagsapalaran ay nagbigay daan sa isang bagong kabanata ng aking buhay, puno ng mga bagong katanungan tungkol sa kapalaran, buhay at kamatayan." Mga kaibigan, natutunan natin na ang buhay ay puno ng pagsubok at misteryo. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang creepy Pinoy stories. Hanggang sa susunod, ingat sa mga anino sa dilim.